الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون والعائدين فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat po ng papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ang nagbibigay sa mga lahat ng nilalang ng kanilang ikabubuhay dito sa makamundong buhay. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinapasalamatan natin na ngayon nandito tayo sa mundo. Lalong-lalo na sa mga sponsor po ng MPDA TV. Pasalamat po kami sa inyo sapagkat nakikita ng mga aidin, yung mga yumakap sa Islam, at yung Muslimun Asliyun, yung mga kapatid natin na mga Muslim na napapanood po itong MPDA TV program na inshallah subhanahu wa ta'ala ay kung sino man sa inyo na nakikinig sa programang ito ay bibigyan kayo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Ngayon ay dito tayo sa Arbaun na Nawawi episode 3 na tugtungan po natin yung nasabi ni Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab nang nasabi niya sa karugtong na innamal amalu bin niyat ay faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih, no? Sino man sa inyo, ibig sabihin mangimbang bansa, mangdarayo, o di kayo maglisan sa kanyang tinitirhan. Alin tulad ng nung sila nandoon sa Makkah, lumipat sila sa Madina. Nang dahil po sa hindi sumusunod yung mga tao sa Makkah na gaya nila Abi Lahab, sila Abu Sufyan, nila Khalid bin Walid noon, sila ang mga kasama doon na iba pa ay si Umar bin Khattab noon. Nung hindi pa Islam si Umar, ay naglisan sila. Naglisan, pumunta ng Madina, kasama niya si Abu Bakar. Ang una-una po na nabanggit ng propeta, sapagkat yung kalima la ilaha illallah na kanyang ginadaawa ng Syrian na hindi naririnig ng almost 3 years. Almost 3 years yung pagdaawa niya na ibig sabihin hindi zahariya, no? Hindi po pwede na marinig ng mga kanyang angkan, mga apo, mga kanyang kapatid ng kanyang tatay, sila Abu Talib. Yun na yung mga tao na ayaw nila na pag ikaw'y sumasaksi karugtong ang pangalan ng propeta, kung sino man sa mga sahaba noon, no? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapatay nila. Kaya yun ang nangyari na siya ay ng ibang bansa, nandarayo papuntang Makkah. Yun ang ibig sabihin ng faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Ibig sabihin nun ay kung ikaw ay maglisan dahil lang sa relihiyon, yun ang ibig sabihin na dahilan ng kanilang paglisan dahil sa reliyon na ipinahayag po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong inad dina indallah Islam, yung pagsaksi ay ayaw ng kaniyang mga inuno, ayaw ng kaniyang mga lolo na bigkasin na karugtong yung pangalan. Dapat ang pangalan namin ang makasunod, hindi ang aming apo lamang. Yun ang mga problema nung sinaunang panahon. Kaya dito naman sa atin, no? Dito naman sa atin ay kung ikaw
ay nasisikipan sa iyong baryo na hindi ka makasala ng takdang pagdarasal dahil pinapatay ka, yun, pwede ka maglisan. Mag-alis ka doon, hanapin mo yung ikaw ay makasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa takdang pagdarasal. Kung saan na area yun, na makakabubuti o di kaya matahimik yung buhay na hindi ka makautang. Hindi ka makautang ng kaluluha sa kapwa mong tao. Ito ang mga advice po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagmamahal niya. Sa pagmamahal niya sa kanyang nilikha sa maangkan ni Adam alaihi salam. Kaya mga kapatid, na-embrace sa Islam, no? Itong history na ito sa Makkah at saka sa Madina ay una-una pong nabigkas ng propeta. Nung siya ay patayin siya. Kasama niya si Ali bin Abi Talib, no? Kasama niya sa pagtulog. Nung hangarin nila na patayin dahil lang sa paglaganap ng kalima la ilaha illallah ng Syrian, no? Hindi nila matatanggap na apo lamang ang nagpapahayag po ng reliyon, ay dapat patay na yan. Patay na yan para wala na tayong problema sa ating relihiyon sa nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, sa propeta, sa sugo na si Jibril alayhi salam, yung nagiutusan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, big sabihin, may balak yung mga kalaban mo na patayin ka, no? Magsala ka ng takdang pagdarasal, 2 raka'a, tapos humingi ka sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanyang hiniling sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala? Makadaan lang siya. Makadaan lang siya na hindi nila makita ang propeta, hindi nila mapatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang ang hiniling niya. Wa idza qara'atal Qur'ana jalna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Yun ang mga aya na nasabi na bigkas po ng propeta. Kung ibig sabihin, kung oras na yun na ikaw ay aalis, lilisan ka na papuntang Madina, ay bigkasin mo yun. Bigkasin mo yun. Idza qara'atal Qur'an. Kung basahin mo yung Qur'an, idza qara'atal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ibig sabihin, yung tulong ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka niya ng proteksyon. Bibigyan ka niya ng proteksyon sapagkat ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang makakontrol sa puso ng mga tao, masamang hangarin ng mga tao na yan, na ikaw ay patayin. Sapagkat ako ang may karapatan. Na ibig sabihin, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala yan, yung pagsasala, no, ng takdang pagdarasal, yan ay ibibigay natin sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yun, hindi ibig sabihin ang Allah ay humihingi sa iyo ng mga gantimpala. Nagpapasalamat sa iyo. Tayo ang nagpapasalamat sa Panginoon Allah sapagkat tayo ay Kanyang ginawa. Ginawa tayo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala para makasamba tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, na hindi pa na-embrace sa Islam, no? Pag-isipan ninyo. Pag-isipan niyo, gamitin niyo ang iyong utak at saka yung knowledge, no? Kung ano man ang matutunan ninyo sa Biblia o di kaya sa banal na Quran, banal na kasulatan galing sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kumpara mo kung alin ang tama, no? Alin ang tama, kasi lahat tayo mamamatay. Lahat tayo binigyan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ng guide. Kaya itong guide na ito ay makamtan natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin ay isasagawa. Kung anuman ang utos ng Allah, kung anuman ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya yung lahat ng mga propeta na sugo ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Waman kana hijratu lid-dunya, no? Waman kana hijratu lid-dunya. Ibig sabihin, sino man mang ibang bansa o di kay ang hangarin ay makamundong buhay. Makamundong buhay lang ang hangarin, no? Ibig sabihin, maglipat ka lang para lang ikaw umaman, ganyan. Yun ay sarili mo lamang yun na hangarin. Ibig sabihin, ang hangarin mo lang ay imrah. Ibig sabihin, makapangasawa ka ng mga gagandang babae, no? Sa sariling kon mo lang yun. Desisyon na yun na ibig sabihin yun lang ang hangarin mo. Pero, kung ikaw ay humanap ng mga
mabubuting babae sa imra'atun salihah, piliin mo. Piliin mo yung sino ang may relihiyon. Para naman yung similya mo ay mailipat sa kanya, maitanim mo yung similya mo, na ibig sabihin kung urig talaga, iba talaga yung urig na similya. Iba talaga yung maani mo kung urig. Pero kung hindi urig, makaproblema ka. Kasi lalaki yan na payat, hindi yan bumunga ng mabuti. Kaya mga kapatid na na-embrace sa Islam at saka yung hindi pa po na-embrace sa Islam, no? Kung ang mundo, itong mundo na ito, na nandito tayo ngayon, ay bigyan natin ng oras, yung konti lang na oras na pagsala, no? Konti lang masyado yung oras na binigay sa iyo, na kung duhur, hindi abot ng 10 minuto yan, pag-pray mo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, para naman kahit na tayo makalipat na sa libingan, nandiyan na tayo sa kubur, no? Nandun na yung, nauna na yung, ibig sabihin, nauna na yung gawain mong mabuti. Ay kay sumunod sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan mo ng kontador. Binigyan mo ng kontador yung libingan. Kasi walang ilaw dyan. Walang ilaw dyan. Ang ilaw lang natin yung ang sala, takdang pagdarasal. No, ang sala. Salatu di'aun. Ibig sabihin, ang sala na sinasabi ay panawir bisalatika laylan wa naharan. Ibig sabihin, magtala ka ng iyong ilaw, no, sa iyong kubur. Sapagkat pupunta ka dyan na napakadilim. No, napakadilim. Tinatambunan ka ng lupa, sinisimentuhan yung iba. Ibig sabihin, hindi ka nasisikatan ng araw dyan, nandiyan ka sa ilalim. Ang pag-asa lang natin ay yung sala, yung ikabubuhay ng ating kaluluwa. At yun din ang ating ilaw sa ilalim ng kubur. Kasi ang kuwan dito, paglipat, no? Paglipat-lipat. Ikaw ililipat lang, ibig sabihin, lilipat ka lang ng ibang baryo, o di kaya ibang munisipyo, o di kaya ibang presidente, lilipat-lilipat ka, ang hanapin mo lang doon ay yung katahimikan na pamumuhay at mabuhay ka ng maganda at makasala ka sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang problema. No? Wala kang problema. Kasi doon, yun ang susi na para makamtan natin itong kapayapaan. Mahirap masyado makamtan ang kapayapaan kung hindi natin isasagawa ang utos ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. No? Gaya ng Makkah, Madina, yan ang ibig sabihin natapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos lahat ng nasyon, no? Sa Hajj ay pumupunta diyan, no? Ikaw ay may pera, makakaya ka magpunta kahit anong nasyon na siya ay nagbalik loob sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, yumakap sa Islam, na makapunta siya doon sa Makkah. Yan ang naiwan ng propeta na palatandaan sa ating lahat na may mga miracle na makikita doon. May mararamdaman ka, no? Na ibig sabihin, iba talaga ang relihiyong Islam. Iba talaga ang relihiyong Islam. Ito ang relihiyon na tunay, ito ang relihiyon na tinatanggap ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sino pa ba sa atin na humanap ng relihiyon na iba sa relihiyon ng Islam? Maliban sa mga taong gumagawa ng sarili ng relihiyon. Na yung sarili na yung relihiyon na hindi giutos ng Panginoon, no? Babalik din sa kanya kasi wala siyang mabintangan. No, hindi niya mabintangan yung mga sarili niya kasi siya ang nagdesisyon. Kaya mga kapatid sa Islam, at saka yung hindi pa po yumakap sa Islam, ay dapat pag-isipan po ninyo. No? Gamitin ninyo ang utak na binigay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, at gamitin ninyo ang inyong mga mata na para naman basahin ang katotohanan. Basahin ang banal na kasulatan itong Quran na may translate na Tagalog para malaman mo, at basahin mo rin yung mga Biblia para malaman mo rin kung alin ang totoo. Alin ang totoo. Kasi lahat man dyan, nandyan sa Biblia, yung mga propeta, nandyan din lahat. Pero ang pagkaiba lang ay yung ibang paniniwala sa mga propeta. Kaya mga kapatid, itong makamundong buhay na ito
At pag-aasawa, lalo sa Islam, 4, no? Kung kaya mo. Kasi minsan, may yumakap sa Islam, mga hangarin lang, ay para makapag-asawa lang ng marami, ay hindi yun ang dapat ibig sabihin ng hangarin. Dapat kung hangarin mo na makapag-asawa ka ng 4, yung makatulong ka sa mga babae na namatay yung kanilang asawa, hindi mabuhay yung kanilang mga anak. Para makatulong ka gaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hinahanap niya ay yung mga babae na ibig sabihin, hindi sariling desisyon na puso ang tumitibo, kundi tulong sa mga tao na para sila ay maahawon sa kahirapan, para sila ay makapunta ng paraiso, doon sa impyernong apoy ay maalis ng propeta yung kanilang mga pamilya. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang yung episode 3 natin. Barakallahu li wa lakum wa risal muslimin min kulli zami fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.